Sina Rambo, Terminator at Die Hard gagawa ng pelikula together sa 2010. Si Kanye West naman binastos si Taylor Swift sa MTV Awards. Sa number 9, basketball legend na si Michael Jordan naging emotional sa kanyang induction sa Hall of Fame. Tennis champ Serena Williams na eliminate sa finals ng US Open after losing her cool during the game. At number 8, Cultural Center of the Philippines pays tribute to Mrs. Marcos. Pinitisyon din ng CCP ang Supreme Court na ideklarang national artist ang mga artist na inisnub ng Malacanang. Number 7, Kapitan ng Super Ferry 9, sinisi ang malakas na hangin kaya lumubog daw ang barko. Imposible naman daw, sagot ng Coast Guard. Number 6, first line of defense ng DOH laban sa AIDS, circumcision. Number 5, FBR winarningan ang PMA Class 78. Palasyo binaliwala ang no L or no election scenario. At number 4, the President wants a cabinet-level investigation on last weekend's mysterious power outage at NAIA. Arroyo administration daw ang biggest spender, biggest borrowers at biggest seller daw ng government assets, sabi ng Freedom from Debt Coalition. That's at number 3. And at number 2, ERAP binanatan ni Lacson sa kanyang privilege speech dahil sa huweteng, smuggling at iba pang kaso na magpapatunay raw na hawak ni ERAP ang mga taong pumatay kay Bubi Dacer at Manuel Corbito. So all the Noynoy Aquino talk over the past week seemed to have paid off. By a mile, nangunguna na si Noynoy ngayon sa bagong SWS survey. But since the survey was limited to Luzon, it naturally begs the question, is the so-called yellow fever unique to the people in Luzon lang? Ang tanong ngayon, kayang masustain ni Noynoy ang popularity niya. Narito ang story number 1 ni Ina Zara. Ito na. Malaki ang ngiti ni Senador Noynoy habang sumasagot sa mga tanong ng taga-media. Dumadagundong na 50% ng mga sinurvey ng SWS boto sa kanya para presidente. Ang tanong, pang Metro Manila at Luzon lang kaya ang hatak ni Noynoy? Number 1, nagulat ako na ganun kalaki. Number 2, klaro sa akin na hindi ako yung, kumbaga, talaga sinusuportahan ng 50%. But rather, yung idea na kailangan talaga ng pagbabago doon sa pagkakataon. Ginawa ang survey ng September 6 bago pa magdeklara si Noynoy na sasabak siya sa presidential elections. Lumalabas na tama din ang desisyon ni Mar Rojas na bumigay sa uniko iho ni Cory. Sure winner daw kasi ang Noymar ticket. Importante rito ay isulong natin ang kandidatura ni Senador Noynoy at kung sino man ang kanyang mapili na gusto niyang ka-running mate ay respetuhin din natin. Pero ayaw magpasindak ni Senador Manny Villar kay Noynoy. Si Senador Legarda, isa sa mga dating paborito sa mga survey, gustong malaman ngayon kung sino ang nagpasimuno nito at saan-saan ba ginawa ang pagtatanong. Wala kasi sa official website ng SWS ang naturang survey. Makikita lang ang mga datos nito sa website ng ABS-CBN News. Sabi naman ni Senate President Juan Ponce Enrile, malabong maka 1,200 respondents ang SWS sa loob lamang ng 2 araw. Where's the survey? They could not survey Luzon that easy from Batanes to Sorsogon. I'm sure masaya siya at congratulations sa kanya. Pero gaya ng sinabi ko, ang surveys ay nagpapahiwatig ng pulso ng tao sa panahong yun. Maaring mag-iba, maaring magbago. Tingin ni Enrile, kinikilig lang ang mga Pinoy ngayon kay Noynoy. Mas simple naman ang reaksyon dito ng palasyo. Hindi pa daw dapat magsaya ang kampo ni Aquino dahil tiyak raw na malaki ang magbabago kapag dineklara na nila kung sino ang kanilang pambato. Hirit na medyo mahirap paniwalaan lalo pat ang dalawang pagpipilian ng lakas kampi ay parehong kulelat sa mga survey. Ina Zara,